init. Hey Gorge! Bulaga! Gulat ka ba? Sorry, wala naman tayong intro video, kaya ito na lang. If napanood mo yung part 1 and nandito ka ngayon sa video na to, thank you so much. If hindi mo pa naman napapanood yung part 1, unahin mo muna yun nak. Review ka muna. Charing. Anyway, after nga namin mag-Madridejos, we decided na maghanap ng beachfront resort. And then, una naming pinuntahan is itong Anica Island Resort. Meron silang ino-offer na day use for 800 plus pesos per person. May access na yun sa beach and sa kanilang pool, and pahihiramin na rin yata nila kayo ng towel. May consumable na rin yun na food and drinks, pero di ko sure if how much. We decided kasi to look for another resort. Medyo hapon na kasi niyan, so feel namin hindi na namin masusulit yung bayad namin na day use na 800 plus per head. Pero if maaga kayong makakapunta dito, I think sulit naman siya. Ito pala yung kanilang menu for your reference. Ayan. And then this one naman yung kanilang swimming pool. After this, umuwi muna kami dun sa accommodation namin to get some things, and then pumunta na kami dito sa Santa Fe Beach Club. Dito dapat kami magbubook ng accommodation, kaso fully book na sila dun sa dates na nagpunta kami. But buti na lang open sila for day use or kapag magdadine kayo sa restaurant nila. And pag nag-order kayo, pwede kayong umupo dun sa mga beach huts nila sa labas as long as it's available. Hindi naman ganun kadami yung tao na nagpunta kami, so maraming huts na available, pero usually busy daw dito. And maganda kung mapapareserve mo for lunch or dinner yung mga beach huts na yan. Tayo, bayaw. Dito na tayo. Babayad tayo entrance. So ngayon, nandito kami sa Santa Fe Beach Club. Nag-walk-in lang kami para mag-merienda and mag-swimming sa beach. Yan. We paid 100 pesos per head, tapos additional pa yung order nyo if you want to dine dito. Ayan. Finally, dumating na yung order namin. Excited ako dyan sa cheesy halo-halo nila. Pwede na? Oo. Not just one quesadilla po. Ayan. Sarap, cheesy. Cheesy. Oh my God, quesadilla. Living up to its name. May cheese, may cornflakes, tapos may corn. And then puto. Halo-halo. And then cold white. Cold by heart. Oh, Masarap. Spanish latte. Masarap. Creamy. Matapang sa pero creamy. Nawala sila bigla. Nawala. Oh, di kita. Wala pala silang pool dito, pero beach lang naman talaga yung pinunta namin. And ayan, enjoy talaga kasi maganda yung beach dito. Nag-order pa pala kami ng few drinks para makip tong spot namin. And nireserve na rin namin tong beach hut na to for dinner. Pwede rin pala kayo magpa-set up ng ganyan sa kanila. You can coordinate with them, pero hindi sa amin yan ah. Meron din silang CR na pwede kayong maligo and magpalit ng damit, and may baon naman kaming damit, so nakapag-change outfit pa kami before dinner. Nice, ma'am. Ito yung mga in-order namin. Hindi naman halatang gutom kami, 'di ba? Alam niyo, tanong ko lang ha, bakit pag nagpipiga tayo ng kalamansi, automatic ganito yung mukha natin? Charing. Crab soup. Sarap tong crab soup nila. Marami talaga siyang laman ng crabs, hindi tinipid.
Sisig. Yung sisig naman nila is the usual pork sisig. Masarap naman pero wala namang masyadong special. Overall, pinaka nagustuhan ko yung scallops nila pero sana mainit siya. After dinner, nag-freshen up lang kami sa accommodation. And since last night na namin sa Bantayan, unfortunately, so lumabas kami ulit since marami namang restaurants and bars dun sa accommodation namin. Dito namin trinay sa Black Pearl Resto Bar Cafe. Someone na di naman malakas uminom, after this, it's a wrap para sa mga terentahin, ganito sila mag-party. Good morning! This is our third day in Bantayan. Actually, half day lang in Bantayan kasi after lunch, babiyahe na kami papuntang Cebu City. On the way pala kami niyan for island hopping. Tatlo kami niyan sa motor kasi nag-avail kami ng tour kay Kuya Junjun na Happiness. Bale, siya na yung nag-asikaso na mag-register sa amin dun sa tourism for island hopping and siya na rin yung nag-contact ng sasakyan namin na bangka. Pwede naman na dumiretso na kayo dito sa tourism nila tapos kayo na yung mag-register. Kay Kuya Junjun lang kami kumuha ng tour kasi sobrang bait naman nila sa amin and para maka-help na rin sa kanila. Sila pala yung mga nagbabantay ng Happiness. Bibidyohan ka lang po. Hindi ano po, Hilantaganan, tsaka Virgin Island. Dalawa lang po. Apo. Sa dalawang tao, mga 1,500. 1.5 lahat. 1,300 sa boat, tapos 200 sa taxing fee. Kaya yung total is 1,000. Tapos yung entrance fee, ma'am, doon na kayo magbabayad. Thank you. Tapos pagka maramihan po, kunwari, 6 kami. Hanin 1,200 sa bangka, ma'am, sa first destination, plus 200 sa taxing fee, 1,400. Tapos kung gusto nyo pa mag-add ng ibang destination, add lang kayo ng 300 per destination. Per destination. Okay. And overhead sa group. Tapos pwede nang mag-walk-in lang po dito. Pwede, ma'am, kung mas maganda, ma'am, direct talaga kayo sa tourism. Sa tourism. Okay. Sige po. Thank you. Hi. Hello po. Inabol po kasi rin kami oras. Kaya yun po, So yun na-mention nga kanina, since dalawa kami, yung pinaka-rent sa boat is 1,2 plus 300 per docking. Pero nag-iiba yon depende sa dami nyo, so better na mag-ask na lang din dun sa tourism nila. Sa Virgin Island lang dapat kami pupunta and mag-snorkeling, so 1 docking fee lang din. Pero in-offer sa amin yung rock formation na daanan kasi maganda daw dun. Since wala naman kaming idea, nag-yes na lang din kami kay Kuya. Meron pa daw isang magandang puntahan, yung By God Lagoon, pero since wala na kaming time, yung Virgin Island tsaka etong rock formation na lang yung pupuntahan namin. Medyo hindi lang namin na sulit dito sa rock formation kasi high tide tsaka saglit lang talaga kami, as in nagpicture lang talaga. Pero if marami naman kayo, I think okay na yung additional 300 para magpicture dito. Eto, share ko some photos na kinuha ng photographer ko, Charing. Maganda rin naman dun sa rock formation. And eto pala yung pinaka-itsura ng rock formation.
Next stop namin is snorkeling dito sa Hilantaganan. Pwede kayong mag-rent netong snorkeling gears. Binabanlian naman daw yan, sabi ni Kuya, pero hinugasan niya pa rin sa dagat for us. Nag-enjoy naman kami dito kasi ang daming isda. Safe naman yan kasi may life vest kagaya namin, pero pwede ka ring lumangoy ng walang life vest. Yun ay kung magaling ka talagang lumangoy. Finding Nemo nga ang atake namin dyan, Charing. After a while nga lang, ilang minuto pa lang, umahon na kami dahil napagod ng mga trentahin. Akala ko may merienda siya. Yun pa. Para po. Pagbigyan nyo na ang tita nyo, nagfi-feeling muwa na siya, Charing. Uwe, humawi-wawi, Charing. Ito na yung last stop namin, which is yung Virgin Island. In fairness naman nung araw na nag-island hopping kami, hindi nag-gloomy yung weather, pero maaraw siya, as in maaraw talaga. So, paano pa kung summer? So, huwag nyong kakalimutan yung mga sunblock nyo. May entrance fee pala dito na 350 pesos per head. Pwede nyo nang ma-enjoy yung buong Virgin Island. Tapos meron naman silang mga upuan na available. Malaki pala to, meron din silang mga villas dito. Pwede rin kayo ditong magstay if you want. Tapos meron din silang cliff diving na mamaya papakita ko sa inyo. So, nandito kami ngayon sa Virgin Island. We paid 350 pesos per head for the entrance. Tapos, etong coffee is not free. Meron sila ditong coffee shop, mini coffee shop. Bili kami ng Spanish latte worth 170, no? Ay, 200 pesos pala pag ice. Tapos, 170 to 180 kapag hot. Pero syempre dahil mainit, iced coffee tayo. Ito siya. Sobrang ganda dito sa Virgin Island. Kita nyo naman kung gaano ka-white yung sand, tsaka ka-clear yung water. Isa talaga to sa mga babalikan namin dito sa Bantayan. Meron sila ditong cliff jumping, pero if may kasama kayong kids or mga seniors, medyo hindi advisable na pumunta doon kasi medyo malayo siya. Pero kahit hindi kayo tatalon dun sa cliff nila, pagpunta nyo dun sa dulo, sobrang worth it dahil sobrang ganda niya. Sinama ko na lang din some clips nung nilalakaran para may idea kayo. Pero from here pa lang, if nakikita nyo yung dulo, di ba sobrang blue? Ang ganda ng dagat dyan. Meron dong swing na pwede kang magpicture pero medyo madaming tao, so we proceeded na dito sa cliff diving area. Dalawa pala yung spots na pwede kang mag-dive, dito tsaka dito. And bongga kasi may lifeguard silang nakabantay.
Tignan nyo, extra si kuya sa video na to. Chareng. After mag-cliff dive, bumalik na nga kami. And tip ko lang guys ha, huwag kayong magdadala ng mabilis na lumipis na tsinelas. Kasi nga maraming lakaran tapos yung iba bato-bato pa. Buti na lang isa akong Disney princess. Princess! Charing! Siya tuloy yung nag-suffer sa tsinelas ko. After island hopping, sinundo na rin kami ni Kuya June and pabalik na kami sa accommodation para maligo, mag-pack. Then magla-lunch muna kami tapos babiyahe na kami to Cebu City. Dito na kami kumain sa Chef Panyang, pungko-pungko ni Panyang. Panyang din siya pero sa kabilang side. Para siyang dampa style pero mas maganda pag hapon kayo nagpunta pa dinner kasi nakalatag talaga yung mga seafoods. Hindi ko na na-videohan yung pagbili namin ng ticket pero may mga mag-aalok sa inyo na tutulong. Huwag na kayong magpa-assist kasi mabilis lang naman bumili ng ticket. Then, pagdating namin sa Hagnaya Port, may option na mag-bus or mag-van. So, this time, itatry naman namin mag-van. So, ganyan ang eksena sa van. So, kung may malaki kayong gamit or maleta, dyan nila ilalagay kung wala ng space sa likod. Tumagal yung biyahe namin ng mga 4 hours mahigit kasi nga traffic sa Cebu City. Tapos dito na kami dumiretso sa SM Cebu City and dito kami kakain sa Johnny's. Johnny's? Yes, Papa. Charing. Wala kasi neto sa Manila kaya trinay namin and nakita namin na ang daming kumakain ha. Yung sikat yata nila dito is yung parang pinapaapoy nila yung manok. Pero for this time, gusto ko kasi ng sabaw. So, eto yung in-order ko. Para siyang shabu-shabu style. Ang first nila doon is yung meat, at saka carrots, at saka yung squid ball, at saka rice lang. Thank you! Actually, solo lang yan. Pero for me, pwede na siya for sharing kasi madami naman siya. For me, very light lang yung soup na to. Perfect siya siguro kung may ka-partner na inihaw or something. Pero kung eto lang, parang medyo makukulangan kayo. Ako lang yun ha. And then after dinner, pumunta na kami sa hotel kasi medyo malayo yun from here. Yung hotel na nabook namin is sa Savoy, Mactan. And yung grab namin is inabot ng parang 500 to 600 pesos. Parang Manila rate na rin pala yung grab nila dito. Anyway, thank you for Savoy team, Savoy Mactan Hotel for setting this up for us. I messaged them kasi nagkamali akong nang nabook. Parang 2 beds yung nabook ko. So, I informed them na this trip is actually Jella's birthday and anniversary na din namin. So, I asked lang if they can give us a 1 bed instead of 2 beds. But they are so kind na bigyan kami ng 1 big bed tapos may pa-setup pa. Thank you so much, Savoy Mactan. I booked this through Agoda for only 2,400. Room only. Walang breakfast yon. That's 2,400 per night. Actually, sobrang mura na nun. So, always check the rates in different sites and compare. But for me, sa Agoda talaga, lagi ako nakakascore ng great deals. So, ayun lang. End ko na muna yung vlog from here and hope you watch the next episode. Bye! Hey Gorge, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Bye!